Alam mo yung akala mo na next month na maayos mo na yung PSA mo. O tapos after 4 years o etc. A long run, maraming nangyari. Andito ka pa rin. Bigit sa PSA. Kung inisip mo na kung sino yon, malamang ako yun. Lalo na kung followers ka ng aking YouTube channel. So matagal ka na nanonood ng aking mga videos, makikita mo, wow, tinutukoy niya yung sarili niya. Oo, tama ka. Oo, ako yun. Pero teka lang, bago mo ako i-judge, siyempre, baka pareho lang tayo ng pinagdaraanan. So, yung iba na mga na-sharean ko is nakaalis na and may budget sila. Baka mamaya, pareho tayo ng sitwasyon. So, ano yun? Pera. Tama ka. Kasi minsan hindi naman dahil tamad ka o tamad tayo or ako mismo tamad ako maglakad, hindi dahil hindi pa talaga yun yung kaya. Kumbaga parang hindi siya yung hindi natin kayang sustain yung mga budgets, yung proseso, yung budget, pagkukunan natin ng puhunan para makapaglakad ng proseso ng ating PSA, documents or passport. At yan mismo ang gusto kong pag-usapan natin ngayon. So kung dati nga dito sa aking YouTube channel, kung mapapansin mo ako is nag-share ako dito ng mga vlogs patungkol sa PSA and passport. At tagal din akong hindi nakapag-vlog. So a year, siguro 3 years to 2 years. Tapos may mga content upload din ako pero hindi na siya related sa mga PSA issue kasi nga syempre tao lang tayo, na-burnout. May mga pagkakataon na hindi naman natin masustain yung pagiging isang content creator o vlogger kasi nga hindi naman tayo yung katulad ng isa na kumpleto sa lahat. Marami silang time, kumpleto silang resources, parang ganon. So simpleng lang tayo, nagpa-vlog at nag-share, nagmamalasakit sa mga viewers natin na medyo konti lang yung kanilang experiences pagdating sa research or etc. sa technical, gano'n. So, yun nga, pag-usapan natin yan. Meron ako isa inyong ikukwento. So, ako nga pong muli si Butcher Journey at kung mapapansin sa aking bagong YouTube channel is yung B Journey TV. So, bali, ininta ko na as in B kasi nga dati akong butcher, isa akong head butcher sa mga iba't ibang companies na rin yung napasukan ko. Bali, tinanggal ko yung butcher, binagay ko sa B kasi nga maraming gumugulo sa isip ko kung anong gusto kong gawin patungkol sa Bible journey, bike journey, o business journey. So, yun nga, sinabi ko sa inyo na burnout ako kung ano yung mga pinag-uploads ko. Pero yun nga, mabalik tayo. Tagal rin akong mga ka-journey na nawala sa aking YouTube channel. Naalala ko pa ng mga unang beses na gumawa ako ng video tungkol sa PSA discrepancies. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy naman yung viewers niya and marami pa rin siyang comment. Actually, ang mga comment dun is positive at yung iba successful, yung iba naman medyo mahirap sagutin kasi nga hindi naman tayo attorney, hindi rin naman tayo nasa government agency. Kumbaga parang nagmamalasakit lang tayo na abot ng ating kakayanan na makapag-share sa mga experiences. So, kaya natin i-research, pwede natin i-share dito, gawa natin ng video. Parang ganun lang naman yung ginagawa ko. So, yun nga, napansin ko na marami pa rin daming comment, at may mga umiiyak, may mga nagte-thank you, at may mga nagulat kasi, yun nga, pastor. So, butcher ako, tapos every Sunday, nagtuturo ako sa church, sa mga bata. And, yun nga, kaya nga medyo magulo yung aking sitwasyon kung ano ba talaga ang nais ng Lord sa buhay ko. Kaya nga nag-decide na lang ako kung hindi talaga para sa akin yung pag-upload or hindi talaga para sa akin na maayos yung documents ko. So, nagstay ako kung anong will ng Lord. Although mahirap na walang income, walang trabaho right now. So yun nga, may share ko lang yung ganitong topic sa inyo. Fast forward to now, may mga bago pa rin naman pa rin comments.
kahit na year ago na yung aking YouTube channel, yung video ko, lalo na yung mga tungkol sa lungs fibrosis, yung may spots ka sa baga kasi hindi ka makapag-upload, yung discrepancy sa name, paano ang proseso, tapos yung iba't iba. Kung i-search mo dito sa playlist ko, makikita mo doon kung ano yung mga matatas kong views na binabalik-balikan ng mga successful OFW sa yung mga aspirant na magpo-process ng documents nila. So yun nga, totoo yun. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin naasikaso ang PSA ko. Hanggang ngayon, yung name ko is wala dun sa PSA ko. Pero yung aking PSA, nakapa-supplemental ko na yun. Nandun sa baba ng aking PSA yun. Nandun dun sa name, yung name ko dun. Pero ang hinahanap kasi ng TFA is yung dapat yung surname, yung blank space sa surname, middle name sa yung name, dapat nandun nakalagay. Pero sabi sa PSA, hindi naman daw yung nababago. Kung baga, kung ano yung original film nung una pa na NSO, yun at yun na yun. Kung baga parang meron lang silang ina-attach sa gilid, etc. na naka-mention na yun yung name ko. So, hindi dahil ako ay ayaw kong maglakad, hindi dahil minsan wala, pero ang totoo lang talaga kung bakit ko siya hindi nalakad. Sakit talaga sapat ang pera, hindi rin sapat ang oras, at minsan hindi rin sapat ang yung lakas ng loob, kasi mahina lang yung sitwasyon ng pera ng dating sa income sa'yo. Tapos syempre may pamilyado ka, syempre mas uunahin mo yung para sa pamilya mo, para sa pangarap mo. Although yung ginagawa ko is para naman sa kanila, pero yun nga, mas nananaig pa rin yung needs. Kaya yun, hindi ko siya naaasikaso. Pero sa totoo lang, mga ka-journey, sa mga aspirant dyan na mag-abroad, sa totoo lang, habang hintay ko na magkaroon ako ng chance, mas marami akong natututunan kaysa nung una kong hinabol ito. Kasi may mga insights akong na-experiences dito na mali ko. Kasi maraming sitwasyon na akala ko okay, kaya ko yung proseso, pero may mga mali akong ginawa. Ito yun, mga practical insights. Kung sakaling ikaw na mag-aspire na mag-abroad at napansin mo sa PSA mo na may problema, make sure ganito yung mga gawin mong steps. Or hindi man sa PSA o any kind of documents, kailangan mong gamitin tong practical insights na to. Una, natutunan ko na hindi mo kailangan talaga agad magmadali. Okay, tama ka, huwag kang magmadali. Ako yun. Pero yun na, step 1. Alamin mo muna kung anong klaseng error na meron ka. I-check mo muna yung PSA mo, yung mga iba mong documents, yung school records mo, yung lalo rin documents ng mother mo kung intact pa yung birth certificates nila. Tapos yung mga pangalan nila doon is kailangan match, lalo na si tatay, kasi syempre ang apelido ni tatay yung dadalhin mo at hindi naman apelido ni nanay. Maliban na lang kung hindi sila kasal o tiwalay, syempre automatically ang dadalhin mo pangalan is yung sa nanay mo. Pero dapat may naka-indicate pa rin dun yung parang naka-attach na illegitimate file dun sa PSA, as in parang 3 to 2 forms yun na ibinibigay sa records. So yun nga, make sure na alamin mo muna kung anong klaseng sitwasyon meron ka, typographical error ba yan, may konting problema sa address, etc. etc. So dapat gawin mo muna yung bago ka magpalit register o kahit anong klaseng uri ng proseso. Step 2, huwag agad-agad magpa-picture. Tama, huwag kang mag-ahangad na magpa-picture. Dahil kung feeling mo may pera ka, may mga legal officer at LCR kasi na help desk online na minsan libre ito na nag-share ng tips. So no need na magpa-picture kasi magkakaproblema ka. Kasi share ko lang sa inyo yung isang experience ko na meron ako isang katrabaho na kasama ko siya sa butchery noon. Bali member ko siya.
nagpunta siya sa akin nung sa store na medyo magkaiba na kami ng company. Punta siya sa akin kasi nga mag-abroad. Sabi niya, kuya, nakiusap siya sa akin ganito, gano'n. Nilagay kitang ikaw yung lilid sa akin, lilid supervise sa akin sa store na pinasukan ko, etc. Ganito, ganitong company. Which is magkasama naman kami. So, yun nga, pinirmahan ko. To make the story short, pinirmahan ko siya. Then, nung pinirmahan ko siya, naka-mention doon na ako yung katrabaho niya. Pero, nandoon pa rin yung company namin. So, tinawagan ako ngayon ng embassy. Ito na. Nung tinawagan ako ng embassy, nilito-lito ako ng embassy. Sa UK yung kanyang pupuntahan. Nilito-lito niya ako ng tanong na, bakit ganito-ganito kayo po ba si Christian Pinoy, etc. Yes, ma'am, ako po yun. Tagalog naman din yung tanong. Then, ikaw ba si ganito ganon, nakasama mo si ganito ganon, kasama mo ganitong company, yan, nag-match lahat ng sagot ko, dates, pangalan niya, pangalan ko, company namin. Then, tinanong niya, ikaw ba sa HR? Sabi ko, ma'am, hindi po ako sa HR. Bakit ikaw ang pumirma ng CEO niya? Sabi ko, ma'am, hindi po CEO yung pinirmahan ko. Ano po yun, yung parang naka-indicate lang doon sa CEO niya na clarification na isa ako sa nag-team lead sa kanya sa kanyang application. Or hindi, kasi ang nakalagay dito sa COE ikaw. Sabi ko, ma'am, hindi po, COE iba po yun, hindi po ako pwede mag-process ng COE kasi sa HR po yan. Pero ikaw yung ganito, ganun, parang nilito niya ako, pinipilit niya akong matrap sa sagot na oo, na ako yung sa company na kasama ko siya. Siyempre, kung mamaya, kung iisipin mo, gusto mo matulungan yung kaibigan mo para lang makapasa, at least yun lalo pa nakapasama. Which is, tama naman yung naging stand ko na pumirma ako as a team leader, butcher supervisor niya. Hindi po ako yung nagre-release ng mga etc. ng COA certification kasi sa company yun. So, yun na. Hanggang sa, yun. Tapos yun na. Tawag siya sa akin. Sabi ko, kuya, anong nangyari? Repeat na akong, anong sinabi mo? Wala, kung ano lang yung totoo. O, diba? So, yun yung ibig sabihin. Huwag ka agad magmamadali. Huwag kang magpapapicture, huwag kang magsisinungaling to make the point ng story na sinare ko sa inyo. Huwag kang magsisinungaling kasi maaaring magkakaproblema pa yan sa embassy. Kaya huwag kang magpapapicture. Ganon din yun. Pag nagpapicture ka, pag na-trace yun sa embassy, mare-reject ka. So, yun nga, awa ng Diyos, nakaalis siya. Ilang taon na siya doon. Hanggang ngayon, nandoon pa rin siya. Step 3. Kung wala ka pa sa ngayon na may ipon o wala ka pang ipon, muna, hindi lang pera, kundi pasensya. Kasi minsan mabigat yung stress kaysa sa gastos. At kung magkamali ka ng galaw, mas lalo ka lang mapapamahal. Budget-wise, and step by step, one at a time. Lalo na kung ako kasi medyo nagka-problema lang talaga ako sa financial kasi credit card, utang. Medyo nabulag din tayo noon sa needs, sa wants. Sumobra yung wants. Kaya at this day, yung income ko talagang sobrang hirap. Kaya i-budget wise, hawakan ng pera at unahin nyo sa pamilya and then mag-ipon para sa pangarap. Ganun. Yun yung mga practical insight na ma-share ko sa inyo na mga na-experience ko along the run ng aking failure na until now hindi pa ako nakakapag process at dito pa rin ako sa Pinas at hindi ako nakakapag-abroad. So yun nga, i-relay ko naman to sa live reflection kasi nga sabi ko, walang pera. Habang iniintay mo na maayos mo ang PSA mo, na-realize ko na para ito pala isang buhay din na gumagalaw. Hindi pala yan parang isang parte ng pagkatao. Kumbaga para pala siyang parte ng pagkatao natin na hindi agad naaayos. Oo, minsan gusto mong itama pero wala kang kakayanan. Parang pili mo kaya mo pero mali na pala. Ang ganun. So yun nga, na-realize ko na dapat mong maghintay ng tamang timing. Yun nga, si Lord, alam niya yun. Siya ang nakakaalam ng tamang timing para sa'yo na ikaw na nanonood dito. Kung talagang will ni Lord na makakaalis ka, makakaalis ka. Walang mahirap
plan na pag si Lord yung nag-decide. Iba't iba ang gusto ng Lord sa buhay natin, pero hindi rin naman siya manipulator. Yung rin niya pwedeng sabihin na itong gusto mong gawin. Lahat ng bagay kusang umiinog yan. Hindi na yan kinokontrol ng Lord. Hindi niya pwedeng manipulate isang bagay na gusto niyong mangyari para lang sumunod sa kanya. Hindi siya parang robot ang tingin sa atin ng Panginoon. Bigyan niya tayo ng kalayaan. Ganon din naman yung timing. Aayon yan kung ang paniniwala mo ay nasa kabase sa Panginoon dahil sa panalangin. So, hindi mo kailangan mauna sa proseso. Kailangan mo lang manatiling tapat sa proseso. Huwag mong magpapapicture. Kung may mangungutang, make sure na mapagtatagumpayan mo. Parang katulad ng isang kasama ko, itong huli sa The Good Meat, nakaalis na siya sa Canada. So, alos 2 months o 3 months ko lang yata siya nakasama, pero sikreto lang siya, pero pala nakapag-process na siya ng kanyang documents, nag-aantay na pala siya ng tawag. So, nakaalis siya, pero sinare niya sa akin yung steps na ginawa niya. Nagbenta siya nila ng baka, nangutang siya sa kamag-anak niya, almost hundreds, thousands na rin yung pinastos niya para lang makapag-process. Pero meron din namang iba parang minimal lang yung gastos, nakakaalis naman. Siguro iba lang yung kanyang proseso kasi, hindi, kaya pala siya napamahal dahil ang proseso ginawa niya is pati documents ng asawa at mga anak niya, ay anak niya isa lang pala, inayos na. Kumbaga pagdating doon, pinasa na para PR agad. So magtatrabaho lang muna siya ng inang year, tapos dadaan sa proseso, tapos pwede niya na kunin yung mag-anak niya. Kumbaga nandoon na yung documents, kaya pala medyo mas expensive yung kanyang proseso. So yun nga, minsan sa pag-aantala, hindi ibig sabihin na nakalimutan na tayo ng Lord. Katulad ko, tinuturuan, malayin ako ng Panginoon na kung paano magtiwala sa Kanya. Although may tiwala naman ako sa Kanya, pero siguro may iba lang din siyang plano. Maaring ganito lang, i-share ko lang sa inyo, or maaring darating ng time na magiging successful tayo na itong channel na to, at makakaalis din naman tayo. So, hindi naman ako magtatagal dun. Kumbaga parang gusto ko lang makaipon muna ng konting salapi, ma-establish ko yung family ko na maayos na buhay para sa preparation kasi magka-college din yung dalawang anak ko. So, isang senior high saka isang grade 9 saka isang graduate ng grade 6. So, mahaba pa yung proseso ko. So, parang nagpe-prepare lang ako ng mas malaking income. So, bata pa naman tayo. Pero tayo 41. Pero kaya pa to. So, bago tayo magtapos, at nawa sana na-inspire kayo ng kaunti sa medyo matagal kong hindi pag-upload. Medyo mahaba itong video, pero gusto ko talaga sa inyong i-share ang lahat. Kaya kung isa ka sa mga hanggang ngayon ay hindi pa maayos yung mga PSA or anything na documents mo, present sa baba. Pero hindi ko sinabi akong gagastos. Present lang. Try natin yan. Or kung meron tayong konting kaalaman i-share, sige, try natin hanggang kaya. Take note tayo, hindi tayo attorney, hindi tayo galing sa iba't ibang government agencies. Nagmamalasakit lang, nag-share lang tayo ng ideas and experiences. So habang hinihintay mo rin yan, ang timing ng Lord, samahan muna ako dito sa channel na ito. Meron akong seryoso ni Pastor sa Facebook, pero minsan hindi rin masyadong seryoso. Pero sabi nila, seryoso talaga, sungit daw ng mukha ko. Pero hindi naman totoo yun. Pakulit kaya ako. So yan, mag-share ako ng real talks and tips, faiths and lessons, at syempre mga kwentong totoong buhay. Kaya, like mo na itong video na to, share mo na to sa mga kilala mo. Sa PSA problem din, huwag mong kalimutan na syempre subscribe. At panoorin mo ng full video para malaking tulong ito sa akin. Kasi almost a year na rin, 2020, 2021 until now, hindi pa rin tayo na monetize. Pero bakit hindi ng time? Kayo naman mapapamonetize eh. Kayo, kung masishare nyo, mapapanood ako ng tao, and sire-recommend tayo ni YouTube. So be it. Na yun nga, baka sa susunod sabay na natin yan, at baka mamaya pagka may pera na ako, mag-asabay pa tayo sa pila. Kaya naman,
timing lang sa Panginoon. Pray, at ikaw na nag-OFW, nagpaplano, magkatagumpay ka for sure. Kasi marami na sa comment section ko ang nagtagumpay. At nalagpasan nila ang mga issues and documents nila. So, maraming po salamat. Ako nga po muli si Butcher Journey. Adios. At sa susunod po na next video. Ito ko ngayon guys. Hindi, bibirol ko yan pag nakita nyo yung astig yun. Astig yan pag nakapit. Butcher Journey.